A blessed Wednesday evening po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po kayong yumuko at tayo po ay magpauna sa panalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Ikaw lamang pong tinataas namin sa kalagitnaan, Panginoon. Ikaw aming pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan sa gabing ito, Father God. Kayo po ang manguna, Panginoon, sa Wednesday prayer meeting na ito, Panginoon. Naway ang mensahe mo lamang ang mumutawi sa aking mga bibig, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge tonight, Panginoon. At naway ito po ay magrema sa buhay ng bawat isa, Father God, upang magamit po namin ito sa pang-araw-araw, Panginoon. Salamat din po sa paggamit sa aking buhay, Panginoon. Let me share your word with boldness and clarity, Father God. Salamat, O Lord. At kayo po ang manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po ay nasa paunang week ng August, kaya meron po tayong bagong monthly theme mula sa ating Mother Church. Yan po ay Breakthrough Discipline That Empowers. Yan po ay kinuha nila sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Kaya hindi na rin po tayo lumayo dyan, At ang pinagkaloob po ng ating Panginoon ngayong gabi ay mula sa Proverbs chapter 12 verse 1. Ang sabi po doon, whoever loves discipline loves knowledge, but who hates reproof is stupid. This speaks po about wisdom and guidance on how we should live our lives po, At sa pagdidisiplina ng ating sarili, dito po natin maibabalik sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama, on how we glorify Him, sa pamagitan po ng ating mga buhay. Kaya ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay be disciplined in all aspects of your life. But it's too many to mention po, kaya we will only tackle the 4 main aspects tonight po, Brief at concise lamang po ito. Number 1 po, discipline yourself physically. Ang sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. So therefore po, we should take good care of our body. Anong price nga po ba iyon? Iyan po ay ang ating Panginoong Hesus, ang pinangbayad po sa ating mga kasalanan. Kaya nararapat lang din po nating ingatan at pangalagaan, wag po nating abusuhin ang ating mga katawan. So we should take care, how we should take care of it po? We have to be disciplined to avoid any sicknesses po, right? Kasi ang mga sobra at kulang ay nakakasama po sa ating mga katawan. Kaya mag-go, glow, grow foods po tayo for balanced diet. Kung ito po ay nakalimutan na po natin, i-google na lang po natin iyan, Dapat po laging masustansya ang kinakain. Fresh na gulay, meats, fish, fruits, vitamins po kung maaari, dahil ito po ay makakatulong din sa ating nourishment. Huwag po tayong masyadong matakaw sa pagkain o glutinous or voracious eater, lalo na po kung ginagawa natin ito everyday. May exemption naman po kapag meron pong okasyon o handaan. Kaya lang po mukhang hindi na ito uubra sa may mga maintenance or sa may mga dinaramdam po, Pwede po siguro yung patikim-tikim lang po, para mas maraming variety ang matitikman. Example ko na lang din po si Daniel, sabi po doon sa chapter 1 verse 8, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya pinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Kaya po ang nirequest po ni Daniel ay vegetables lang po kanilang kakainin at ang inumin naman po ay tubig lamang po. Sa tulog naman po, kung laging puyat at kahit na
pagod na po ang katawang lupa dahil sa nai-enjoy yung papanood po natin sa ating mga cellphone, or may super overtime sa work. Nako, may singil po iyan kinalaunan kapag madalas na ginagawa at araw-araw. Kaya panatilihin po nating magkaroon ng sapat na tulog everyday. Kung kulang din po sa exercise, it will make you inactive at mabilis po tayong makaranas ng pagod, Kaya sana po magkaroon din ng time ehersisyo. Actually po, kapag naumpisahan na ninyo mag-exercise, yan po ang pinakamaganda sa katawan na nakaka-addict. But wag naman pong extreme, At marami pa pong patungkol physically. Pero dumako na po tayo sa ikadalawa. Discipline yourself spiritually. Kahit gaano po tayo kabisi sa buhay, sa pamilya, sa work, laging pagod, we have to nurture our spiritual being po. Papaano natin ito mapapangalagaan at mapapalago? Ang sabi nga po sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7, believers are instructed to walk rooted, built up, and established in faith. So we have to feed our faith po by reading scriptures, treat God's word as a daily nourishment po for your soul, and reflect. Gawin din po, attend a worship service and listen to preaching, but don't take it personally doon sa nag-preach po, kasi nga minsan natatamaan talaga tayo and it will hit you hard, lalo na po if God wants to correct you. Ganon din po, attend a Bible study to interact, share, and listen to others' understanding, to unlock the other verses po, na parang hindi pa nangingiusap sa atin. Ang sabi nga po sa Isaiah chapter 26 verse 3, promises perfect peace to those who keep their minds fixed on God. So let's go naman po sa number 3. Discipline yourself through your finances. Be a wise spender po if you are not one of them pa. But wait, do not be greedy too, Everything should be balanced po kasi ayaw ng Panginoon na madamot, pero ayaw niya din po na wala tayong disiplina sa pera or sa lahat ng mga ipinagkakaloob niya sa atin. Let's be a good steward po to what He has given us, because this will also save us in the future. Sabi nga po sa Proverbs chapter 21 verse 20, wise people save for the future, while foolish people spend everything at once. So let's manage our financial resources wisely. Yet, we also have to practice generosity po, diba? Pero wag ibigay lahat, magtira ka din po sa iyong sarili. Number 4 naman po, ito na po yung panghuli. Discipline yourself mentally. Protect yourself mentally kasi wala na din pong ibang makakatulong sa atin, di ba? Kundi ang ating mga sarili maliban po sa ating Panginoong Diyos. So choose your own battles to have an inner peace. Kung hindi naman po kailangang pag-aksayahan ng panahon, do not dwell on it. Loosen up po, especially on petty things. At sa panahon ngayon po, sa mga SOCMED, huwag maging masyadong sensitive, dahil dyan po masisira. Dyan ka masisira kapag binigyan mo ng panahon ang mga hindi nakakaayang mga bagay at salita. Chismis man po, bashers, negative thoughts, Rather, feed yourself with inspiring thoughts po, and read inspirational books. If hindi naman po bookish or bookworm, at you have to choose what you are watching and listening to, At ayaw man din po nating maging picky, but we are also instructed to choose who should surround yourselves. 3 verses lamang po ang i-share ko dyan. Sabi po sa Proverbs chapter 12 verse 26, the righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked lead them astray. Sa Proverbs chapter 13 verse 20 naman po, whoever walks with the wise
becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Sabi naman po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Bakit ko po ba yan na-share? Kasi po syempre po yung ating mga kaibigan, di ba? Kung ano man po yung naririnig natin sa kanila, yan po yung nafe-feed natin sa ating mga sarili. Kaya kung maaari pong iwasan sila or yung mga negative thoughts sila, or baka sakaling gusto mo rin silang maengganyo na magbago, di ba? Why not din naman po? Pero if we have time to choose, syempre piliin po natin kung sino po yung ating mga masasamahan para hindi rin po tayo maapektuhan mentally. Kapag hindi po natin na-disiplina ang ating mga sarili, meron po iyang kapalit na consequences sa huli. Subalit kapag tayo po ay may disiplina sa ating mga buhay, tayo po ay mabubuhay ng maraming taon at puno ng pagpapala. Mahirap man pong maging righteous sa lahat ng aspeto ng buhay, subalit sa kalakasan at kakayahang pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa atin, ito ay ating masusunod. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tayo po'y muling yumuko at manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, napakabuti mo, Father God. Salamat sa iyong mga mensahe ngayong gabi, Father God. At tulungan niyo po kami na ito'y aming maisapamuhay, Panginoon. We dedicate our lives to you, Panginoon. Salamat, O God, naway ikaw lamang po ang mag-glorify sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And help us, Panginoon, to discipline ourselves, spiritually, physically, mentally, financially, Panginoon. Alam namin na marami pa pong aspeto sa buhay. Subalit, bigyan mo pa po kami ng maraming knowledge at wisdom, Panginoon, upang magawa namin ito, Father God. At alam namin, Father God, ito ay aming makakayanan dahil sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat, O Lord. Gawin mo rin pong channel of blessings ang aming mga buhay, Panginoon, upang marami pa pong makakilala sa inyo, Panginoon. And I speak blessing sa buhay ng bawat isang naririto at nakinig, Panginoon. Salamat, salamat, O God. At alam namin, Father God, na ikaw lamang po ang naitaas sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Ibinabalik po namin ang pinakamataas sa papuri at pagsamba sa inyo lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.